So yan, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, mayroon po talagang plano at gusto po talagang makipag-usap ni President Joe Biden dito po sa presidente po ng China. At may chance po na mangyari po yan ngayong buwan. Ngayong buwan 2023, November 2023. So dahil nga po dyan mga ka-Streetwise, no, ito nakakatuwa lang kasi to, no. Meron po kasing nag-PM sa akin sa Facebook na viewer po ng aking munting channel. So ang concern niya kasi, Takeru, na makikipag-usap si Joe Biden dito sa China kay si Xi Jinping. Parang kinakabahan daw po siya kasi nga baka mag-traitor daw si Joe Biden. So ang sabi ko, hindi yan. Then yung reply niya sa akin, paano mo nasabi? Sabi ko, okay, sige. So ngayon, pag-aralan po natin yung mga developments. Okay? Kasi mga kababayan, no, maraming salamat pala doon sa mga nagpi-PM po sa akin palagi about po sa mga current events, especially nga po sa nangyayari po sa West Philippine Sea. Kasi po minsan, nakakakuha po talaga ako ng idea para po sa content po ng ating munting channel sa mga ka-chat ko rin po sa Facebook. Okay? So, kapag may time din po kayo, subukan nyo lang din po akong i-chat kasi kapag may time naman po talaga ako, sumasagot po talaga ako. Okay, so ngayon mga kababayan, ang pinakatanong dito, kasi mga ka-Streetwise medyo maganda yung tanong eh. General na tanong ito eh. So, meron bang posibilidad na kung makikipag-usap nga si Joe Biden dito kay Xi Jinping, eh may chance ba na iwanan tayo sa ere ng Amerika regarding nga po dito sa West Philippine Sea? Well, kung iiwanan tayo ng Amerika, so be it. Ganun lang yun. Iiwanan kung iiwanan. Pero syempre mga ka-Streetwise, no, basahin po natin yung mga developments po sa mga pangyayari regarding nga po dyan sa posibleng pag-uusap ni Biden at saka ni Xi Jinping. Okay. So ito yung pinaka-update yung pinaka-bago-bago. So ito, balita ito kahapon, October 31, 2023. So sabi dito, Biden will meet with China's Xi Jinping next month. Next month pala, no? November nga, next month. Kasi 31. Okay. Next month, White House said. Okay? So, ang sabi dito, President Joe Biden will meet with Chinese President Xi Jinping next month, the White House announced on Tuesday. The leaders of the world's two largest economies are expected to meet on the sidelines of the Asia Pacific Economic Corporation or APEC Summit in San Francisco. So magkakaroon po kasi ng APEC Summit ngayong buwan. At syempre po sa APEC Summit po na yan, kasama po yan si PBBM. So pupunta po si PBBM sa Amerika, sa San Francisco, para po sa APEC. Sigurado po yan kasi nag-announce na po yung, yung PCO. So ang sabi dito, continue natin. Intense competition means intense diplomacy. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre said at a press briefing, o kaya ito yung malinaw dito, our policy and how we move forward with China has not changed. Okay. So itong mga kababayan, no, yung sinabi nga po ng press secretary po ng White House na our policy and how we move forward with China has not changed. So ibig sabihin nun mga kababayan, kung ano man yung pagtrato ng Amerika sa China ay hindi pa rin po ito nagbabago. Yan po ang sabi po ng White House. So mga ka-Streetwise, babalikan po natin yung sinabi po na yan tungkol nga po sa China. Continue natin So sabi pa dito, Jean-Pierre declined to provide details about Biden's agenda other than he is expected to have a tough conversation with Xi. Okay. So hindi po nagbigay ng agenda yung Amerika para kausapin si Xi Jinping. Walang sinabi. 'Di ba? Basta ang sinabi lang po ng White House, gustong makausap ni Biden si Xi Jinping. Pero wala pong topic, parang gano'n, no? Wala pong agenda kung ano pag-uusapan nila. Siyempre mga kababayan, pag ganyang mga walang agenda, ang tanong dito, makikipag-usap ka pa ba? Kunwari ikaw, si Xi Jinping, makikipag-usap ka pa ba? Di ba? So yun nga po yung point mga kababayan. Di ba? Ay gusto makipag-usap ni Biden kay Xi Jinping sa APEC Summit nang silang dalawa lang. Pero wala pong nilabas na agenda. So ayun po yung pinaka-statement po ng White House. So ano naman po yung statement ngayon ng China? So bali po ang sabi po ng China, itong si Wang Yi, yung foreign minister po ng China, no? Yan, no. So siya rin po ay nakapag-usap din po kay Joe Biden. Itong ano lang,
noong October 30 ata ito nangyari, no? So sabi dito, agreement reached for Biden she talks but details still being worked out. Officials tells AP. Yan. So ito na. Okay na. 'Di ba base po kay Wang Yi, okay na makipag-usap din po kay Joe Biden si Xi Jinping. Yun nga lang pinag-uusapan pa yung agenda. So wala pang agenda kung ano pag-uusapan. Kasi hindi naman kasi pwede na sige mag-usap tayo ng anything goes. Kasi po, hindi pwedeng ganun yun kasi ang dami pong issue na dapat pag-usapan yung Amerika at saka China. Bukod po sa West Philippine Sea, ang dami nilang pag-usapan natin yan mamaya, no? Dadaanan natin yan mamaya, okay? So mga kababayan, base po ito sa media po ng China, ito sa South China, ano ba to? South China Morning Post, yan. So ito po ay state-owned media company po ng China na base po sa Hong Kong. Yan. So ang sabi dito, will Xi Jinping or won't Xi Jinping? Why Beijing has held off confirming attendance at APEC? So mga kababayan, malapit na po yung APEC Summit. I think next 2 weeks na po ito, no? Next week na po ata ito eh. Pero hindi pa rin po nagko-confirm si Xi Jinping kung pupunta ba siya ng APEC Summit. Katulad po ng ginawa niya sa G20. Tandaan po natin mga kababayan, nung nakaraan po no, nung meron pong G20 Summit na kasama din po dito yung China, hindi rin po pumunta si Xi Jinping doon. Kasi andun din po si Biden. Okay, so continue natin dito, no? So may mga reason pala mga kababayan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nagko-confirm si Xi Jinping kung pupunta ba siya ng APEC. Kasi nga po, base po ito sa state-owned media company po ng China, sabi dito, all signs point to a meeting between Chinese President Xi Jinping and US President Joe Biden during the APEC forum in San Francisco in 2 weeks. But Beijing has yet to officially confirm Xi Jinping attendance, a delay reflecting the dismal level of bilateral trust. Beijing's political culture concerned that Xi Jinping could be embarrassed by the last-minute events and a bid to extract concession, analyst said. So mga kababayan, base po ito sa sa state-owned media company po ng China, no? So hesitant pa po ngayon si Xi Jinping kung pupunta ba siya ng APEC kasi nga po ayaw po ng China government na ma-embarrass or mapahiya si Xi Jinping on the last minute po ng APEC Summit. So bakit? Okay. So bakit ganon? So sabi dito, factors behind the hesitancy, analysts and people of Republic of China officials said include Beijing's bid to extract a promise that Washington will not announce new sanctions or other awkward developments during the visit. So ngayon, ang gusto ngayon ng China, para pumunta po sila para 100% po na maka-attend po si Xi Jinping sa APEC Summit, kailangan ipangako muna ng Washington or ng Amerika na hindi po nila ipapahiya yung China sa APEC Summit. Kasi nga po mga ka-streetwise, tadtad na po ng sanctions. Tadtad na po ng sanctions yung China from America. Pag-usapan natin yan mga streetwise, no? So continue muna tayo dito, no? Ang sabi dito, the Chinese don't want their leader to be embarrassed in the run-up to the summit during his visit to the US or immediately following the trip, said Bonnie Glasser, Indo-Pacific Managing Director with the German Marshall Fund of the United States. This undoubtedly includes an expectation that the US will refrain from taking actions such as adding the new PRC entities to control list of announcing new export controls. So about din po ito sa sanctions. So mga kababayan kasi, tandaan po natin yung sinabi kanina ng White House. Kung ano man yung trato ng Amerika sa China, hindi pa rin po yan nagbabago. So ito po yung mga bagay na developments kung bakit ako po'y naniniwala na sa usapin po ng West Philippine Sea, mananatili pong ironclad, sabi nga po ni Biden, no? Mananatili pong ironclad yung relasyon po ng Pilipinas at saka ng Amerika. Kasi nga mga kababayan, ulitin ko lang, no? Hindi naman po kasi
West Philippine Sea lang ang kailangan pag-usapan ng China at saka Amerika. Actually, merong Ukraine, merong Russia, merong North Korea, merong Mexico, 'di ba? Tapos merong Israel, and then merong Pilipinas. Meron pang India. Ang dami pong conflict po na kinaharap po ng China. And then mga kababayan, no, ito medyo nakuha po natin yung mga sanctions po na binigay po ng Amerika sa China. So unang-una po no nung panahon nga po ni Trump, ito kay Trump pa lang to no, yung pagban po ng Huawei at saka ZTE sa Amerika. So sanction po ito. Kasi nga po ang base po sa intelligence po ng Amerika na yung Huawei po at saka ZTE ay pwede pong magamit pang-spy po sa mga tao po na gumagamit nito sa loob po ng Amerika. Okay? And then meron pa ditong sanction about sa ito dadaanan ko lang to no kasi pag-aaralan ko pa to no. Pag kailangan gawan ng content no. So pati rin po yung currency manipulator designation. So kasama din po 'yan noong 2019. So sanction din po ito. And then sanction under Uyghur Human Rights Policy Act. Yan. And then meron pa ditong sanction under Hong Kong Autonomy Act. And then bukod yan dyan mga kababayan, no, meron pa dito, no, ito yung medyo malupit-lupit dito eh. Noong November 12, 2020, no, ang sabi dito, prohibition of investment in companies linked to China military. Yan. So ito nga po yung ginawa nga po ni Trump noong 2020 na may sanction nga po yung mga kumpanya ng China, ng mga especially po yung mga China-owned company na pinagbawalan po ni Trump na mag-invest po yung Amerika sa mga kumpanya na meron pong link sa People's Liberation Army po ng China. So, isa po yan sa mga sanction. So, syempre po kasi mga kababayan, kapag meron pong sanction, is meron po talaga itong negative effect po sa economy po ng isang bansa. So, ito mga kababayan, kay Trump pa lang ito, no? So, yung kay Biden naman po, ito, yung ano naman, yung Russian invasion of Ukraine. Okay, ang sabi naman dito, in June 2022, the United States Department of Commerce placed 5 Hong Kong companies on Bureau of Industry and Securities Entity list for providing support to Russia's military. So may mga kumpanya po sa Hong Kong na sumusuporta po sa Russia, especially nga po sa aggression nila at gera po laban po sa Ukraine. So sanction na naman po ito. Ito kay Biden ito ha. And then meron pa dito no, yung sanction on Chinese semiconductor industries. Ito mabigat talaga to. Nagawa na po natin ng content ito kung bakit po sinanction ng Amerika yung semiconductor po na ini-import papuntang China. Kasi nga po ginagamit po kasi itong mga semiconductor na to na naimbento sa Amerika and then ginagamit po ito ng China sa kanilang military. So meron po kasing hypersonic missile na naunahan po sa technology regarding po sa military, naunahan po ng China yung Amerika. So, sinanction po yan ni Biden. And then, mga kababayan, meron pa. So, itong sanction on producers of fentanyl precursors. Okay. So, yan. Hindi ko nadadaanan masyado yan kasi hindi naman related. Pero ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, dun po sa mga nagwo-worry na, ay, Takero, baka bumaliktad naman si Biden dyan. Actually, hindi po talaga. Sa dami pong dapat pag-usapan po ng Amerika at saka China, malamang maliit na part lang po yung West Philippine Sea. Di ba? At ako naman kasi mga kababayan, ako naniniwala naman po talaga ako na yung Amerika is hindi naman yan perpekto. So kaya naman din tayo sinusuportahan ng Amerika para po sa soberanya natin sa West Philippine Sea kasi nga po meron din po silang kailangan sa atin. Hindi po yung tutulong ng wala lang, ng walang kapalit. At syempre, ang nakikita po natin kapalit dito, base nga po sa defense strategy noong 2022, na ang Amerika po talaga, na ang China at saka yung Russia po talaga ay tinuturing na nilang competitors. Okay? Totoo naman yan eh, kasi ito, pakita ko na sa inyo, no? Andito naman ata yun eh. Andito nga pala, National Security Strategy, October 2022. So naglalabas po kasi yung Amerika every 4 years ng National Security Strategy. At nakalagay po dyan sa page 8, hindi ko na babasahin kasi sobrang haba, no? Bali po sa page 8, nakalagay naman po talaga na ito, nakalagay naman, no? Russia and the PRC pose different challenges. Russia pose blah blah blah. Na-content ko na to, no? Pero ang sinasabi ko lang dito, tinuturing na po talaga na threat ng Amerika yung China pagdating po sa superpower.
So, ayan lang po yan. Give and take po talaga. Well, syempre, justifiable naman po yan na kung ang kapalit naman po ng pagtulong sa atin ng Amerika at saka yung kapalit po na inihingi nila, kung ang magiging benefits naman po nito ay masosolo po natin yung exclusive economic zone po natin, makakapangisda po tayo ng walang humaharang sa West Philippine Sea at makakakuha po tayo at makakapag-exploit po tayo ng langis dyan po sa Ayungin Shoal, edi okay lang, di ba? Justifiable po 'yun. Oh. So 'yun lang po mga ka-streetwise 'no. So simpleng content lang po ito. So thank you po dun sa nag-PM sa akin. So at least nakagawa ko ng content. Hello po sa iyo, May. Salamat sa PM mo at nakagawa ko ng content. So 'yun lang po mga kababayan 'no. So kayo po, ano po masasabi niyo nga po dito sa napipinto at mukhang malabo po na paghaharap at pag-uusap po ni Xi Jinping at saka ni Joe Biden. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!